Hello sa mga salot sa lipunan ng mga pinklawan at mga loyalista, ha? Meron akong tanong sa inyo. Ba't nag-iiyakan na naman kayo? Porket napanood yung vlog ko kagabi, yung tungkol dun sa West Philippine Sea, ha? Yung sinasabi ko lang na hindi pa tayo able na mag-engage sa isang full-scale war. Kaya dapat iwasan natin na talagang maging aggressive yung mga statement natin, ha? Against sa China. Hindi ko sinabi na i-give up natin yung rights natin, yung kiniklaim nating mga islands dyan. Wala akong sinabing ganun. In fact, nilinaw ko pa nga eh. Eh kung marunong kayong makinig at meron kayong pangunawa, eh maiintindihan nyo eh. Mukhang wala ata kayo nun. Pero eto nga no, sanay na ako sa mga ganyan na yung pinagagaanan ng mga pinklawan at loyalista yung kanilang mga troll army no. May mga troll farm kasi ang mga yan eh. Yung pinapagana nga nila pag nakikita nila na yan nga, kailangan na may batikusin tayo, ganyan, yan, papaganayin nila yan. Mga bayad yan, mga yan, syempre. Ilang computer pa gamit dyan eh, di ba? Oh, ngayon, pinagana nila, tapos yan, sinishare pa nila sa mga group nila. Eh, syempre, bias na yun, eh, group nila yun eh, di ba? Syempre, yung mga magko-comment dyan, kunwari, pabor sa kanila sa mga pinklawan. Oh, eh, sanay na tayo dyan. Dahil baka hindi nyo alam, ha? Dati na tayong siniraan talaga. Ha, buong Pilipinas pa nga nun eh, nung active ako sa showbiz eh. 2014 yan. Pinalabas nila na masamang tao ako nun, ganyan. Hindi muna nila hinintay yung side ko. Di ba? Ganyan ang mga tao kasi nature ng tao na ganyan. Pag may nakikita silang opportunity na ibagsak ang isang tao na meron naman talagang mabuting pakay, eh talaga ibabagsak nila. Ayan ang mga gawain ni Taning eh. Yan mga demonyo na yan eh, di ba? Eh akala nyo tatayuan ako ng balahibo sa inyo? Hindi, sanay na tayo dyan. Hinanda na tayo ng Panginoon sa mga ganyan mga eksena nyo. Ha? Kaya kung akala nyo, madi-discourage nyo kung magsalita para sa bayan ko, eh hindi mangyayari yun. Dahil naniniwala ako na ito, umabot ng mahigit 100,000 ang followers ko. Dahil syempre, nakikita nila na kahit papano nakakapag-inspire ako ng tao. Dahil ito, wala pa nga akong nakukuhang bayad dito sa mga ginagawa ko kahit 5 sentimo eh. Ha? Dahil nga, yung ATM ko nawala na, matagal na. Kaya wala ding nagpapasahod sa akin dito ha. Hindi ko kailangan ng sahod galing kay VP Sara. At saka ito lilinawin ko. Ha? Hindi ako traidor sa bayan, baka kayo yung mga makapiling yan. Kaya yan nga lagi kong pinaparatangan sa inyo eh, di ba? Na kayo mga pinklawan, eh ang makabagong henerasyon ng mga traidor na makapili, di ba? Kasi kung makapagtanggol kayo sa bayan nyo, akala nyo naman hindi nyo pinagtatanggol yung mga politikong mga, yan, yung mga nagtatago ng mga may sala sa flood control. Diba? Yan yung mga gusto nyo eh. Yung pinababagal ang investigasyon sa Senado. At ang pinipilit nyong ibagsak si VP Sara. Saan kayo nakakita ng bansa na Vice President ang ini-impeach? Sige nga. Diba? Tapos ang laki-laki ng nawawalang pondo, bilyon-bilyon, yun ang kinakalimutan nyo. Oh, kaya ito sasabihin ko sa inyo. Ha, hindi ako kapito ko kay VP Sara. Ha, sinasabi kong DDS ako, pero hindi ako talagang kapito ko kay VP Sara dahil ako, ang efforts ko para sa bayan ko, para sa bansa ko, para sa Pilipinas, ha. Si VP Sara kasi nakikitaan ko siya na siya yung may kakayanan, may capacity na mag-lead, may leadership at talagang may kamay na bakal tulad ng ama niya. Ayaw na namin ng milyon-milyon mga Pilipino sa mga malalamya at malalambot na leader. Hindi po pwede sa amin yan. Kahit sabihin yung si Vico, eh, malambot yan para sa akin. Kita nyo, sasabihin niya na, na hindi siya magsasalita ng ganyan kasi pag wala siyang nalalaman, ganun. O, eh, di dapat alamin niya, di ba? Kung wala siyang nalalaman tungkol sa flood control, halimbawa, dapat makialam siya, dapat alamin niya yung mga detalye para magamit niya yung platform niya, magamit niya yung kalakasan niya, di ba? Katalinuhan niya kung meron siya noon, magamit niya. Hindi yung sasabihin niya, magsasalita lang siya pag may alam siya, di ba? Eh kung hindi mo aalamin, paano ka talaga makakapagsalita? Paano ka makakapagkomento? Kaya yan, kahit si VP Sara, pagka oras na malaman ko na ganyan, pagka hindi siya para sa Pilipinas at para siya sa ibang bansa, eh babaliktad talaga ako. Di ba? Kahit na-unfollow ako ng, kahit malagas lahat ng followers ko, kahit matira isa o kahit zero na. Di ba? Pinapatunayan ko lang sa salitang to na ako talaga, ha, yung buhay ko, inaalay ko para sa Pilipinas, hindi para kung kanino man. Idinidiin ko sa inyo na hindi ako dito tauhan ni VP Sara, kundi kusang loob na tumutulong at sumusuporta ako sa kanya. Dahil siya yung nakikitaan ko talaga ng isang example no, ng isang magaling na leader at saka totoong leader, ha. Kaya yan ang kailangan ng bansa natin ngayon. Kaya kayo mga pinklawan dyan, magsitigil kayo.
dahil hindi nyo ako mapapabagsak sa ganyan, ha? Eh, kayo, mag-isip-isip kayo dahil yung mga pinaglalaban nyo, eh, medyo baluktot. Ito ang bottom line ko, eh, kung talagang marunong kayo mag-analyze ng buong context, eh. Ang bottom line ko dyan, ha? Kaya ako sinasabing bulok na administrasyon na patunayan na may budget para i-upgrade yung mga defense systems, sinasabi ko na yung mga pera sa flood control na yan, ang laki na sana ng pera na yan, ng budget na yan para makabili tayo ng ating mga armas. Para at least ma-assert natin kung sakaling gusto natin, no? Yun ngang pag-enforce ng hawak nating ruling galing dyan sa UNCLOS. Kaya yan, pagganahin nyo dapat ang isip nyo, huwag kayong masyadong sarado mag-isip. At marunong dapat kayong umunawa ng pinanunood nyo o ng mga binabasa nyo mga news, ha?